Kamusta kayong lahat? Wala tayong vlog dito sa YouTube. I'm so sorry. But i-update ko lang kayo guys sa mga nangyayari, no? So, update tayo. Nag-renew na ako guys. And nakapirma na rin ako. And okay na rin yung mga usapan namin about sa bakasyon. And yeah, ngayon, update lang tayong konti. Nandito ako sa MTR station. Dahil sa labas kami kakain ng lunch. Pero nauna na sila kasi may awarding yung alaga ko. Pang 5 lang siya ngayon. Pero dati nasa ano siya eh. Pang second siya dati, di ba na-update ko kayo dati? Kaya pang 5 siya kasi absent siya nung mismong exam. Binigyan lang siya ng chance nung teacher para makapag-exam humabol. Kasi nasa ano sila, nasa Thailand sila. So, may nag-hi kasi nakakilala sa atin siguro vlogger. Oy, vlogger! So, ayun, pang 5 lang siya ngayon kasi na-late siya ng exam. Pinagbigyan lang siya nung ano, pinagbigyan lang siya ng teacher para makahabol. Paano ba naman nasa Thailand sila nung mismong examination? Ewan ko pa sa mga amo ko naman, hindi naman tinitingnan ng schedule. Charot. Nagbago-bago daw kasi yung schedule. Eh, syempre, nakapag-book na sila papuntang Thailand. So, ayun, nagbago-bago ba yung schedule ng exam, na advance. So, ayun ang nangyari. Titingnan ko lang yung aking octopus guys kung may laman. Tingnan natin. So, dito, makikita nyo yung blue at green. Kapag nakaubos ka dito sa Hong Kong ng 400 Hong Kong dollar every month, meron silang tinatawag dito na public transport fare subsidy. So, ilalagay mo lang dyan yung octopus mo, tapos meron silang ibibigay sa'yo na free dollars, guys. Basta maubos mo 400 up and up every month. Tingnan natin kung magkano. Ayan. Wow! $26. Kita nyo? Hihihihi. Meron tayong $26, 146 ang laman. Okay na din, 'di ba? Kahit papaano. Nakaubos kasi ako ng 400. Ang pamasahe dito, guys, kasi nag-ano ako kanina, sumakay ako ng bus. So, pag sumakay ka ng bus tapos another MTR station ulit yung sasakyan mo, wala ka ng bayad. Pero depende kung gaano kalayo. Pag isang station lang, walang bayad. Tingnan natin. Ayan. Wala nga. Mamaya natin makikita kapag lalabas na tayo kung may kaltas yung MTR. Pero wala yan kasi sumakay na ako ng bus kanina na nagpamasahe na ako ng Hong Kong dollar. 5 Hong Kong dollar. So, ganun yung sistema dito sa Hong Kong. Kapag sumakay ka na, kahit anong MTR, bus or train, kapag lumipat ka ng bus, hindi ka na nila kakaltasan. Antay ko lang dumating yung MTR. Medyo delay daw kasi ang lakas ng ulan dito guys. Grabe. Nandun na yung mga amo ko nag-aantay na sa mall. Dito kami sumasakay kapag may activity yung alaga ko ng art class at saka ballet. Ayan. Pupunta doon. Isang station lang. Naku, late ako ngayon. Sabi nila kasi 1 o'clock. 1:45 pa lang naman. Dapat pala sumakay na ako doon sa isa pang train kanina. Kasi may dumaan na kanina guys. Hindi ako sumakay kasi sabi ko maaga pa. Ayun, antay ako ng sunod. Nasa 3 minutes pa, yun nakikita mo dyan sa TV nilang maliit. 3 minutes bago dumating. Dito na tayo pumila. Ang galing no, sarado yung train. May door dito. Hindi walang madidisgrasya ba natatalon dyan sa labas. Diba? Kasi may pintuan siya. May award guys yung alaga ko ngayon. So, galing kami ng school. Ang laki-laki niya. Ayan, dala ko. Pang 5 siya ngayon. Pero nung nakaraan, first term nila is second siya. Bumaba ng 2. 3 pala. Kasi napa-absent siya nung nag-exam. Ewan ko ba dyan? Nasa Thailand sila nun. Exam pala yun. Ewan ko sa mga amo ko. So, ayan. Pang 5th siya. At least, di ba? 30 sila piraso na estudyante. Tapos pang 5 siya sa classroom. Ang galing. Ang laki oh. Ng award. Putek. Naulan pa. iPhone. Sa next year. Kaya. iPhone na ako para maganda yung camera. Oo. Ipon mo na kayo yung tao. Ipon mo na bago ma-iPhone. Hindi maganda camera eh. Hindi na lang. Maglaway kayo. Sige, ano pala kayo pa dyan? Maraming kain ko. Kasi ako, pag kumain din ako ng madami, yung chan ko, parang sobrang hindi ako nakakaya, hindi ako nagkakain ng madami talaga. Lalo yung kanin. Ako kahit ano. Kasi ikaw nga. Ito, nataba. Naiyan. Sarap. Sarap diba? Nakakatawa yung reaction diba? Sarap. Pauwi na nga ako nito. So, yung kaninang kumakain kami ng toyo, pumunta ako dun sa
helper sa bahay nung nanay ng amo kong babae. May helper din yun na Pilipina. Bumili daw siya ng tuyo. Kaya ayun, nag-food trip kami. Tapos napadaan naman ako dito sa Filipino store. Parang namiss ko ang pancit canton. So bili tayo nitong calamansi flavor. Tapos bumili rin ako kanina nung Hansel. Pang snack-snack natin. Tapos itong Richie. Ay, favorite ko to guys. Tapos may nakita ako na gin. Aba, joke lang. Char lang yan. Milo ang bibilhin natin. Pang ano natin yan, breakfast tomorrow dahil day off ni Inday. Patawa, naka-gin, kaya mo ubusin yan. Hindi ka naman pala inom. So ayun, nakakatuwa lang kapag napapadaan ka sa Filipino store, talagang hindi mo mapipigilan yung sarili mo na bumili. 2 taon na nga ako dito sa Hong Kong pero hindi ako marunong mag-Cantonese. Unlike nung nasa Saudi ako, ang bilis kong matuto, baka 6 months nagsasalita na ako ng Arabic. Dito kasi sa Hong Kong, English yung mga amo ko. Tapos, parang ayaw din nila akong matuto ng Cantonese at maiintindihan ko sila. Tapos, yung mga salita nila, ang hirap-hirap pa. Minsan nagsasalita ako ng ganitong salita. Iba naman pala yung ibig sabihin sa kanila kasi iba-iba yung tono, katulad na lang ng fan. Pwedeng fan na, pwedeng matutulog, pwedeng sick fan, kakain, pwedeng rice, fan din yun. Ay Diyos ko, pare-pareho. Isang salita, pag nagkakaiba yan ng tono, iba na ibig sabihin yan. Ganun po ang salita ng Cantonese, ang hirap matuto. Problema pa, ayaw ka ding turuan ng amo mo. Doon nagsipag ni mama doon at saka ng amo ko magturo ng Arabic. Kasi purong Arabic. Dito yung mga matututo lang mag-Arabic yung nag-aalaga ng popo. Kasi talagang pure Arabic, hindi marunong mag-English. Matututo ka talaga. Sino yung mga ganito? Yung parang yung mga bata, gustong-gusto ka, yung nilalaro mo lang yung alaga mo sa mga playground, pero yung ibang bata, nakatawa rin sa'yo, gusto rin laruin mo rin. Tapos minsan magataka yung amo mo, kilala mo ba yung mga yan? Bakit lapit ng lapit sa'yo? Ewan ko pa, yung mga bata, parang may gayuma yung mukha ko, gustong-gusto nila akong laruin. May nagtatanong sa atin sa comment section kung pwede daw yung mga stay out dito. Ang alam ko na mga nag-i-stay out guys is yung mga driver, yung mga lalaki. Naka-stay out talaga sila, karamihan. Pero meron din akong alam na domestic helper dito na stay out din, kapitbahay namin, pero Indonesian siya. Ang tagal niya na doon, 8 years na siya. Bali, ang pasok niya daw is 9 o'clock in the morning, tapos lalabas siya ng 10 o'clock in the night. For 8 years, doon siya nakatira sa labas. Ang galing, no? Sana tayo din. Mas maganda yung gano'n. Oras ka lang talaga sa pagtatrabaho, hindi yung buong 24 hours nandun makasama mo yung mga amo. So, depende yan guys. Depende sa amo. Pero ang alam ko, bawal talaga yan sa batas. Nasa pag-uusap nyo na yan ng amo nyo. Pahilo tayo, pahilo. Dito tayo sa ano? Pag gusto nyo magpahilo, dito tayo sa hagdan, dito sa exit A. Dito lang siya sa hagdan, makikita si ate naghihilot. Ayan. Magkano siya ang hilot eh? Mura lang? Murang-mura. Pwedeng half body, pwedeng likod lang. Ulo, kamay, hanggang paa. Ayan, dito na kay ate. Oh. Sa may, kalapit lang ng nagkikilay. Dito lang sa may hagdan. Hagdan lang mga lamig-lamig sa likod. Oh. At dahil nga sabi ni amo, eat by yourself, so maluluto ko na rin itong sardinas na matagal ko nang binili sa Pinoy store. At dapat nga ay may gulay din, so naisipan kong ihalo siya sa spinach. At yan ang ating lunch ngayon. Habang nagluluto tayo niyan, ay ikikwento ko sa inyo yung pinakamasaya kong araw kasi kumita ako ng malaki-laki sa isang video lang dito sa Facebook. Inabot nga siya ng $60+ dahil 1.9 views na siya. Salamat sa inyo guys. Kung nagbabala kayo mag-content creator at gusto nyo talaga ang pagbablog, ipagpatuloy nyo lang, huwag nyo susukuan kasi hindi nyo alam, makakachamba rin kayo ng isang video na magba-viral at kikita ng malaki. Dati, nasa 1,000 lang yung mga views, 300 views, 500 views, pero hindi ko sinukuan. Ipinagpatuloy ko dahil gusto ko yung pagbablog, gusto ko yung pag-share. Marami rin akong natututunan dito sa pagre-reels ko at di rin ako masyadong na-homesick. Sobrang saya lang kasi nag-i-enjoy ka na sa pagbablog dahil yan yung gusto mo, tapos binabayaran ka pa ni Meta. Ito yata yung sinasabi na nag-i-enjoy ka na ay kumikita ka pa. Pero wag nyo naman munang iisipin yung kita kasi ako noon sobrang 0.0 talaga yung mga kita ko sa bawat videos. Hindi rin siya basta-basta dahil mag-iisip ko talaga ng content na siguradong dapat i-enjoyin din ng mga manonood para kusa na silang magpa-follow sa'yo, magla-like at i-share nila yan. Aba, ay kumain muna, puro daldal. Sige na. Pag-usapan natin ng curfew. May mga amo na nagbibigay nito sa ibang mga helper dito sa Hong Kong. Katulad ko, kapag 10 o'clock na at hindi ako nagsabi sa kanilang malilate ako, magme-message or tatawag na sila kung uuwi ba ako.
So, pag binigyan kayo ng curfew, siguraduhin nyo na on time ay makakauwi kayo or magme-message kayo sa amo nyo kung medyo malilate kayo, pero wag nyo palaging gagawin kasi baka mamaya, lalo na kung bago ka pa lang, baka yan ang maging cause ng termination mo. May nagtatanong kung paano daw ang linis dito, mas madali ba daw sa Saudi o dito? Para sa akin guys, depende sa amo. Iba-iba ang standard ng mga amo dito at susundin mo sila, hindi yung susundin mo yung sarili mo kung paano ka maglinis. Sila ang masusunod kung paano nila gustong palinisan sa'yo yung kanilang bahay. Mataas po yung standard dito ng paglilinis, kaya prepare yourself kapag mag-a-apply ka ng Hong Kong.